pagtaas ng presyo ng krudo sa world market. Mga mami, alam niyo bang ilan sa mga gamit natin sa bahay ang puno ng mga germs at bakterya? Ano bang solusyon dyan? Eto, pakinggan niyo ang aming wise tips. Ang maruming bahay ay salamin daw ng maruming pamumuhay, kaya dapat panatilihing malinis ang ating bahay. Narito ang ilang mga bagay na madalas nating nakakaligta ang linisin na sangkatutak na germs din ang namamahay. Una, sangkalan. Malaking tulong sa pagluluto ang sangkalan, pero di sapat ang sabon lang na panlilinis dito. Dapat hugasan ang sangkalan ng mainit na tubig na may sabon. Pagkatapos, gumamit ng malinis na basahan at lagyan ng suka. Punasan ulit at lagyan ng agwa oksinada at hayaang nakababad ng ilang minuto. Hugasan ng malinis na tubig at patuyuin. Ayan, malinis na ang ating sangkalan. Pangalawa, doorknob. Sa dami ng mga labas-masok sa pintuan, iba't ibang kamay ang humahawak sa doorknob. Gumamit ng disinfectant para linisin ang ating doorknobs. Pangatlo, ibabaw ng ref. Dahil mataas, hindi natin napapansin na ang alikabok at dumi ay kumapit na dito. Para linisin, gumamit ng spray cleaner. Alisin ang nasa ibabaw ng ref, isprayan nito at punasang mabuti. Pang-apat, toothbrush. Dahil ginagamit na pantanggal ng dumi sa ating ngipin, paborito itong bahayan ng germs. Para linisin ang toothbrush, ibabad ito sa mainit na tubig. Pwede ring haluan ng mouthwash ang tubig at ibabad ng 30 segundo para masigurong wala ng germs. At panghuli, kitchen drain. Importanteng linisin ito dahil naiipon dito ang dumi. Para linisin ang ating kitchen drain, budburan ng baking soda at lagyan ng mainit na tubig. Pwede ring buhusan ng 1 tasang suka para mawala ang makapit na sebo. Ayan! Nabawasan na kahit papano ang mga mikrobyo sa inyong paligid. Susunod, mga pasaway na tumatawid sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, hinuli ng mga otoridad. Lalaking inakalang natusta sa loob ng sunog na van sa Caloocan, buhay pala. At babaeng tumalon sa isang 23-story building, buhay pa rin.